Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, ating Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, ating Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good morning, magandang umaga po mga kapatid, lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos, binigyan na naman niya tayo ng isang magandang panahon, magandang araw upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tunay na dakila ang Diyos at lagi niya tayong binibigyan ng mga salitang siya na mapagkain ng ating puso at kaluluwa. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ay babasahin muna po lang natin yung ating word for the day, 1 Peter 1:14. 1 Peter 1:14 sa good news natin basahin. Be obedient to God and do not allow your lives to be shaped by those desires you had when you were still ignorant. Napakagandang Bible verse ito mga kapatid. This is a very, very important Bible verse sa buhay natin na sinasabi rito na kailangan tayo ay maging masunurin sa ating Diyos. At huwag nating hayaan ng ating buhay ay muling mahubog
doon sa mga kagustuhan natin nung tayo pa ay hindi marunong tungkol sa salita ng Diyos. So meaning to say, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay nababago at lumalawak yung ating kaalaman. 'Di ba? Kapag alam na natin ang katotohanan, the truth sets us free. Kaya alam na natin ang mabuti, alam na natin ang masama, at alam na natin na sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon ay napapabuti ang ating buhay. Okay, purihin ang Panginoon. Sige, manalangin muna tayo. Diyos amang dakila na may gawa ng langit at lupa, narito po kami, Lord, at muli magbibigay ng explanation sa kahalagahan ng iyong mga banal na salita. At dalangin namin, Lord, na ang lahat ng nakikinig, lahat ng sumusubaybay sa Good Morning Jesus ay magkaroon ng open heart na mabigyan muli sila ng mga pag-aaral na napakahalaga sa kanilang buhay. At sa amin din, Lord, na ngayon ay magbibigay ng iyong banal na salita, open our lips so that we can proclaim plentifully, joyfully, your goodness. At sa umagang ito, Lord, muli, ang Banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng tulong upang ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming sasabihin, ay magbiging tumpak lamang at naayon sa iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay continuation natin doon sa tinalakay natin na discipleship last Friday. You see, mahalaga pong topic ito, napakalawak, and I encourage na kayo din po ay mag-research at pag-aralan ang tungkol sa discipleship. Dahil kasi ang Panginoong Hesukristo pumili ng 12, nangaral sila at marami rin naman ang naging tagapagsunod ng ating Panginoon. At yung pag-aaral na yan at ang kaligtasan na yan na inalok sa atin ng ating Panginoon Hesukristo ay dumating sa buhay natin ngayon. Kaya tayo ngayon ay nagkaroon ng bagong buhay na may relasyon sa ating Panginoong Diyos. At tatalakayin natin yung ating Bible verse para ngayong umaga ay dito sa Matthew 9 verses 35 to 38. At ang title natin is The Harvest is Plenty, but the laborers are few. Yeah, sige, basahin ko na si Sir Remy. Mateo 9:35 hanggang 38. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ito ang mabuting balita sa umagang ito. Dito sa talata 35 na ating binasa, makikita natin kung paano naglakbay si Jesus sa napakaraming lugar. Siya ay nagtuturo at nagbabahagi ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa lahat ng makikinig. Gayun din, siya rin ay nagpapagaling sa bawat may sakit. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon at nagtuturo sa kanilang mga sinagoga. Kanyang ipinapangaral ang mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling si Jesus ng lahat ng karamdaman. Sa kanyang mga kamanghamanghang pagbibigay ng sermon at mga himala na kanyang ginawa, malalaking grupo ang nagtitipon sa paligid niya saan man siya mapunta. At nakita natin na habang tinitignan niya ang karamihan at nagtuturo, si Jesus ang ating Mesiya ay napuspos ng malalim at matinding habag. He was filled with profound and deep compassion. Nakikita niya kung gaano naliligaw ang mga tao sa paligid niya, tulad ng mga tupang naliligaw dahil sila ay walang pastol. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay naliligalig
at walang magawa tulad ng mga tupang walang pastol. Mga kapatid, mapapansin natin sa pagbasa nitong mga salitang ito, sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ay nahabag sa mga taong tila ba'y walang pastol sa buhay nila. Sila ay ligalig. Yan ang kanyang nakita. Kung mababasa natin sa Biblia, Jesus came to seek and save the lost. Spiritually, these people are lost. Why? Kasi kailangan nila ng isang mabuting pastol at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Take note of the word Jesus Christ was filled with profound awa and compassion sa mga tao. Meaning to say, ang mga taong hindi nakaugnay sa ating Panginoon ay nakakaawa naman sila. Totoo naman yun. Sapagkat kapag ang isang tao ay nakaugnay kay Lord, magandang buhay, maayos, sapagkat ang Diyos ang siyang mabuting pastol, siya ang nag-guide sa buhay natin. Kaya makikita natin dito na nangangailangan ng mga manggagawa upang magbigay ng banal na salita ng Diyos, upang ibahagi sa maraming tao na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na ang kanyang puso, ang laman ng kanyang puso, ay upang maiayos ang ating buhay at magkaroon tayo ng guidance. Kaya inilalarawan dito na ang bawat tao, if you are lost spiritually, kailangan natin ang isang mabuting pastol at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Lord hinohold niya na, pinananagutan niya na itong mga pinuno ng Israel kayo kasi di nyo tinuturuan at di nyo inaalaga ang mabuti itong mga tao. Kaya itong mga taong to, naligaw sila, kawawa naman, at they are spiritually lost. Nung sinabi ng Panginoong Hesukristo na, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ano nga ba ang kanyang ibig sabihin? Marami ang aanihin, ngunit kakaunti lamang ang mga manggagawa. Sinabi ito ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples. Sabi niya, ang ani, masagana, pero kukunti ang mga nag-aani. Konti lang yung handang lumabas upang tipunin ang mga nakahandang pananim, ready for harvest. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng ating Panginoon nung sinabi niya ito? Kasi marami ng mga tao nawawala, pero dumating na sila sa point na gusto na nilang bumalik sa Diyos. Gusto na nilang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Ligalig na sila sa buhay, ayaw na nila ng ganong klase ng buhay. Ngunit hindi nila alam ang daan, hindi nila alam kung paano sila makakabalik sa ating Panginoon. Paano sila magkakaroon ng isang matahimik na buhay? Ito ngayon, maraming mga taong ganyan, ready for harvest. Kaya ito ang mga gawain ng mga alagad ng ating Panginoon noong araw. Sila ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at ibinahagi ang magandang balita ng kaharian ng ating Diyos. Alam nyo, ibang klase kasi ang buhay ng taong wala sa ating Panginoon o walang relasyon sa Diyos. At ibang klase din ang buhay ng isang taong nakaugnay o may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Without Christ, there is an emptiness in our hearts. Dahil kasi talagang nilagay ng Diyos yan, yung emptiness na yan. Merong isang small space doon sa ating puso na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang pwedeng mag-filled up. After all, He is our Creator. God is our Creator. Hindi naman siya papayag na kakalimutan natin siya na lumikha sa ating buhay. Kaya ang nais ng Diyos, siya ay dumito sa ating buhay. Tayo makipagrelasyon sa Kanya, sumunod sa Kanya, at maganap ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Ikalawa, ano ang ibig sabihin ng the harvest is plentiful? So, ibig sabihin, ready na. Marami na. Maraming mga tao. Dapat na silang anihin. Dapat na silang i-evangelize. See? Gulong-gulo na sila sa buhay nila. Ripe na sila para makarinig ng magandang balita at tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang isang bagay na masisiguro natin is
talagang kailangan ng tao ang ating Panginoon. Maraming mga kalalakihan, maraming mga kababaihan sa paligid natin. Handa na sila. Kaya kuminsan pagka meron tayong iniimbita, di ba, lalapit ka agad because they are ripe. Handa na silang makinig at makabalik sa ating Panginoon ayon sa awat grasya ng ating Panginoon. Ikatlo, anong ibig sabihin ng the harvest is plentiful? Kasi ginagamit ng Panginoon itong analogy na ito upang ipakita o i-highlight ang isang katotohanan na maraming tao and all people need the Lord. We people needs to be cared of and be brought back to our God. Because without Jesus in our lives, what life ang ating buhay? Kailangan natin na ating Panginoon, siya ang mabuting pastol ng buhay natin. Maraming mga tao hindi nila alam ang tungkol sa Diyos, hindi rin nila alam ang tungkol kay Jesus. Meron naman mga tao ayaw maniwala kay Jesus at meron naman nagsasabing wala namang Diyos. Sapagkat ang tao sa Romans 3:23, lahat tayo nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay walang bayad niyang ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay napalaya na at itinuturing na ngayon na matuwid. At inialay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Hesukristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya mabuti, na tayo ay manumbalik at dalhin natin ang maraming mga tao. Let us all bring them all back to our God. Magkaroon sila ng isang mabuting relasyon sa Kanya, matanggap nila ang hindi malirip at hindi masukat na pag-ibig ng Diyos na siyang nag-aayos ng ating bagong buhay. Yung ika-apat, ano ibig sabihin? What does the harvest is plentiful mean? Ang ika-apat ay the spiritual harvest is vast. Ibig sabihin, ang ani ay malawak at masagana. Hindi lamang sa isang bansa, dalawang bansa. Kumbaga, the whole earth need the Lord. Kaya nga itong ating pinag-aaralan ngayon ay napaka-importante ng isang kaluluwa na mahihatid sa paanan ng Diyos at makilala ang Panginoon ay napakalaga sa atin. At sinasabi nga, isang kaluluwa manumbalik sa Diyos, libo-libong anghel na ang nagdiriwang. So, when you speak of the harvest is plentiful, ibig sabihin, napakalawak at masagana at matutuwa ka na i-harvest ito. Ang ika-5, the harvest is very valuable harvest. Kung ang isang magsasaka ay mag-aani, di ba tuwang-tuwa siya? Napaka-valuable at hindi nasira ang kanyang mga aanihin. Pinaghirapan niya yon ng maraming buwan. Yeah, of course. Oo. So, ganun din tayo. Ganun ang mga farmers. Oo. Pinaghihirapan nila yun. Kaya kapag nag-harvest na sila, ganun na lang ang tuwa nila. Kung i-compare mo to sa spiritual na harvest, so napakahalaga. Isang kaluluwa lang nga ay napakahalaga na Nag-aawitan sa Diyos. ng mga anghel sa langit. Yes. And of course, sinabi din sa Ezekiel 33:11 that I do not enjoy seeing a sinner die. I would rather see him repent and live. So napakahalaga mga kapatid na makilala na nila ang Diyos na nagbibigay buhay. Sa Mark 8:36, ganito ang sinasabi, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So, tandaan natin, when you speak that the harvest is plentiful, the harvest is very valuable harvest. Yes, napakahalaga. Pagkat buhay po ang pinag-uusapan dito eh. Hindi ibig sabihin nito yung mga pananim na palay, no, yung mga gulay, but rather we are talking about lives, buhay natin mga kapatid. Sapagkat kung hindi po natin na aayusin na ating buhay at hindi tayo babalik sa ating Panginoong Hesukristo, saan tayo patutungo pagdating ng panahon? At sabi nga anong mapapala ng isang tao kung makamtan naman niya ang buong daigdig, kung mapahamak naman ang kanyang sarili. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo namatay siya sa isa-isay natin.
Kaya nga, ang sabi ng Panginoon din dito, na idalangin ninyo sa may-ari ng aani na magpadala ng mga mag-aani kasi nakita niya na napaka-valuable at napakahalaga ng mga taong aanihin. Sapagkat si Jesus ay namatay sa mga taong nawawala o naliligaw na mga kaluluwa. Sa Lucas 19:10, ito ang kanyang sinabi, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. At sa 2 Peter 3:9, Jesus died for those who are perishing, mga mamamatay. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Sapagkat hindi niya nais Hindi na niya may nais na mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ano pa ang makikita natin dito mga kapatid? Jesus died for those who are facing doom, mga nahaharap sa kapahamakan. Sa 1 Peter 4:17-18, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga kamakasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga kailangan po natin mga kapatid ng mga manggagawa na willing talaga na ibahagi ang magandang balita ng kaharian ng ating Panginoon. So, makikita natin dito na tayo ngayon na naligtas na at nauna na tayong tinawag ng Panginoon, kailangan talaga ibahagi natin ang magandang balita ng Diyos sa napakaraming tao. Dahil kasi nga, the harvest is what? Vast or big at very valuable itong harvest na ito. Kailangan nating madama rin ang puso ng ating Panginoon. Di ba nung makita niya yung maraming tao, naawa siya eh. Ganon din ang dapat na maging damdamin natin. Tayo rin, nung wala pa tayo sa ganitong gawain, nasa bad condition din tayo, hindi maganda ang ating spiritual life. Ngunit itong tayo ay dinala ng Diyos sa ganitong gawain, ay nabago po ang ating buhay at kayo ngayon ay may relasyon na sa ating Panginoong Hesukristo. Yung Ephesians 2:12, nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa clown ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano pa ibig sabihin ng the harvest is plentiful? Ito. Kasi itong mga katulad ng mga farmers, no? Kapag ripe na yung kanilang mga tanim, kailangan talagang anihin na. Sapagkat kapag yung pinabayaan pa, itong mga tanim nilang to masisira. Now, in the same manner, we need workers and we need to disciple and we need to preach the gospel. Kasi merong mga tao talagang handa na, ripe na para bumalik sa ating Panginoon. Minsan sadlak na sa kanilang kinalalagyan, sobra na yung kanilang mga ligalig, mga problema sa buhay, mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay. Napakasarap i-evangelize tong mga taong ito dahil kasi nga sila ay lugmok sa buhay. They are very low, pero silang maraming katanungan na mabuti na ating tulungan silang magkaroon ng katugunan sa pamamagitan ng pagpapahayag o pagbabahagi ng salita ng Diyos at ating mga experiences sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag hindi pa tayo kumilos at in-evangelize ang mga taong ito, what will happen to them? Kaya ito pong salita na ating pinag-aaral ngayong umaga ay isang agarang tawag. We need to be a disciple and we have to disciple others also. We need to preach the gospel. Let us spread the word of God to all the ends of the world. At sino pa ang gagawa nito kundi tayo ngayon? Ngayon na tinawag na nauna ng Panginoon at tayo ay nalinis na. And we are now enjoying a beautiful relationship with our Lord Jesus Christ.
tayo ngayon nasa huling panahon na, ika nga end times, ang paghatol ng Diyos ay malapit nang matupad, kaya nanganganib ang ani. Kaya mabuti na abutin na natin and let us reach out to many people. Sapagkat ang paghahatol ay talagang darating. Magaganap ito, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, marami pang oras, saka na lang. Ay, naku, ayoko sumama dyan. Alam niyo, marami talaga nagsasabi ng ganun. Ay, saka na, pag tumanda na ako. Ay, naku, marami pa naman. I'll just have to enjoy my life muna. Dito na muna ako. Bayaan mo na muna ako mag-enjoy. Ang problema nito, hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan maglalapat yung dalawang paa natin. You see? Maaaring mayroong hindi maganda mangyari sa ating buhay. But what is important is the now. Ngayon na, mga kapatid. See? Iligtas natin, tulungan natin, evangelize natin ang maraming mga tao. Purihin ang Panginoon. And there's a heavenly solution. Yes. Sa sinabi ng ating Panginoon that the harvest is plenty, but the laborers are few. Anong solution dito? Yeah. If Binigay the harvest din is plentiful, what is God's solution? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, pray for more laborers of God's harvest. Sa Mateo 9:38, ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers in His harvest field. Sa Tagalog, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Bakit idalangin natin sa Diyos? Sapagkat hindi natin kaya. Sapagkat kung ito sinabi ng ating Panginoon at ikaw ay nanalangin na at sinunod mo ang kanyang tagubilin na mag-ani ng mga taong naliligaw at turuan sila, tutulungan ka ng Diyos at hindi kanya pababayaan. At ang unang-una ho natin mabuting ipag-pray, alam niyo yung pamilya natin. Yes, of course. See, before we reach out to others, di ba? Kasi sa loob pa lang ng pamilya, makikita natin yung mga kasama natin sa bahay, yung malapit sa atin, you see, nangangailangan sila kay Lord. Minsan, problematic din sila. Naku, pag-pray po natin ang lahat ng mga iyan, kapatid, harinawang ang buong pamilya ay manumbalik sa ating Panginoon at sama-sama lahat na dumadalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at yung ating weekly mga fellowship. Naku, napakagandang tingnan, di ba? How wonderful it is na makita mo na ang mga kapatiran sama-sama at pamilya pa. Kaya sinasabi sa atin, manalangin kayo. Okay. Hindi lang dapat nanalangin, mapagpakumbabang panalangin. So lumuluhod Humble ka sa prayer. Diyos. Lumuluhod ka talaga sa Diyos. So humihiling na, hindi ko ito magagawa, Lord. Kailangan ko ang tulong mo. And of course, once na maibigay ng Diyos ang kanyang tulong, makikita mo na napakiligaya mo, lumulukso ang iyong puso sapagkat nakikita mo na lumalapit ang mga taong binibigyan mo ng mga buting balita sa Diyos. Na lumalapit sila sa Diyos at nakikinig ng mataimtim na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa John 9:4, ito ang kanyang sinasabi. I must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Ano ang sinasabi dito ng mga talatang ito na sinabi ng ating Panginoon? Ito ay isang babala at panawagan sa pagkilos natin. Sinasabi ng Diyos na napakarami, tinawag kayo para magparami ng mga disipulo ni Kristo. Ibig sabihin, tayo tinawag ni Lord, hindi pa para lamang bigyan tayo ng magandang buhay. Mandi sinasabi niya, magparami kayo at ng disipulo hanggang marinig ng lahat ang ebanghelyo. Walang nakakalam kung kailan darating ang wakas. Ngunit ito ay darating. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang gabi ay darating. Darating. Oo. So kailangan gawin ang mga ginawa ni Kristo noon at nagsugo sa atin na noon na wala pa tayo sa kanya, narinig natin ang kanyang salita at nabigyan tayo ng kumbaga inganyo, kahalaga ng salitang ito at nabigyan tayo ng favor ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang salita na ibibigay natin sa mga taong naliligaw, nagkaroon din sila ng pag-asa. At iba nga ay naging workers
naging disipulo ng ating Panginoon. So, ang sinasabi ng ating Panginoon, bago mamatay ang mga ilaw at magdilim, may mga bintana ng pagkakataon na magkaroon kayo ng buhay, magkaroon kayo ng liwanag sa inyong buhay, na ang maraming tao na naliligaw ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga salita ng Diyos. Ang sinasabi sa atin to mga kapatid is, hanggat tayo ay malakas, maganda ang panahon, we can freely study the Word of God. Nandiyan dyan yung mga iba't ibang media, TV, andyan yung mga print, diba? Andyan lahat. Napakadaling maabot at mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag ho natin sayangin ang panahong ito na ibinigay sa atin. Napakapalad natin na tayo ngayon nabubuhay sa era o sa age na ito. Sapagkat magbukas ka lang ng cellphone, meron ng app doon, ng Word of God. Magbukas ka ng iyong ng TV, meron din. Ang mga aklat ay napakarami upang ating basahin, i-meditate, unawain tungkol sa salita ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang panahong ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At tayo ngayon na nandirito na, magkaroon tayo ng desire. See? Ng maraming mga tao ay maging disciples din ng ating Panginoon. At kapag sila naman ay nabago na at naging followers na ng ating Panginoon, sila man din ay maghikayat ng marami pang mga ibang mga tao. Dahil alam nyo, ang mundo ngayon, uhaw talaga. Uhaw na uhaw sila sa relasyon sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng ani, yung harvest na ito, yung harvest sa mga kaluluwa ng mga lost people. Panahon na ngayon, mga kapatid, kailangan na talaga natin na mag-preach ng salita ng Diyos at kailangan pa rin natin, most of all, yung mga manggagawa na gagawa nito, na talagang willing na humayo kahit saan, na pag lumakad ka, may masalubong ka, ay babahaginan mo. Ano mga kapatid, yung minsan may kausap ka, magsabi ka lang ng, praise God! Nagugulat na yung mga maraming tao, ay ano ba kayo, bakit kayo palaging praise the Lord? Tapos, ay thank you Lord! Yung ganun lang mga kapatid, nakaka-evangelize na tayo. Diba? Minsan punta ka dun sa meron kang binibili, nasuklian ka na, oy thank you brother, thank you sister. Malaking bagay na po yun. Nakakabahagi na tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ibang mga tao. At unti-unti, little by little, no, maunawaan nila na, ay, kailangan ko pala ang Panginoon. So, sa pamamagitan ng ganitong mga pamamaraan, mga kapatid, ay nababahagi na natin sila ng salita ng Panginoon at kagandahang loob ng ating Panginoon. Pansinin nyo ngayon ang paligid natin. Ano ang nagaganap sa paligid? Ang daming gera. Di ba? May mga wars. Ang daming tao may sakit. Sino kaya at ilang tao ang walang sakit? Most people are sick. And they are sick of different illnesses. Diba? And sicknesses. May physical sickness, may emotional sickness, maraming nagugutom, maraming naghihirap, you see? Marami ang naglandulumo, many are depressed, marami ang nangihina. So what does this mean? That we really have to work habang may liwanag pa, hanggang daylight pa. Kaya sabi nga ng Panginoon, dadating ang panahon na may kadiliman. Ang paghahatol ay siguradong darating. Kaya wag natin sayangin ang panahon ngayon na tayo ay naririto. See, let's preach and go to the different ends of the world and preach the gospel. Kaya kung minsan pansinin nyo minsan mapapanood mo doon sa TV, may mga krusada kang mapapanood. Diba? Ang dami-dami, libo-libong mga tao. See? Merong mga pastor, ipipray over silang ganyan, and then they go back. See? Bumabalik sila sa kanilang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon at sila ay nagkakaroon ng bagong buhay. Okay. Ano naman ang dapat natin gawin para maging successful tayo sa ating discipleship? Meron ba tayong dapat gawin? Okay. Nabanggit mo yung mga wars at mga gera nangyayari ngayon. Yung mga malalaking bansa, no, nagkakaroon ng sakupan, gusto lang sakupin ang ibang bansa. Pero napaka-importante mga kapatid na magpasakop tayo sa Diyos. Huwag tayong magpasakop sa mga bansang ibig tayo nga gutumin, lunurin sa kapangyarihan nila. Magpasakop tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay. At siyang magbibigay ng kalakasan sa atin at siya lang ang makapagpapahinto sa anumang gawain ng masasama dito sa mundong ito.
Oh, the blood of Jesus will cover us yes. sapagkat tayo ay nakaugnay sa Kanya. Ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoong Heso Kristo ay sa atin. Okay. Okay. What are the keys to a successful discipleship? Ano naman ang gagawin ko para ako makadisciple ng mga ibang tao? Okay. In Mark 3:13. Sa Mark 3:13, basahin natin. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at sisugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Okay. So Ano? they were given authority. Yes. So ang 12 disipulo ay pinili upang ipadala upang mga ipangaral ang mabuting balita. At kailangan nilang maunawa na ang epekto ng kaharian ng kanilang misyon ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kanilang sariling pagganap. Yung may magandang sinabi ang mga pinag-aaralan natin mga commentaries. Ang sabi ng Panginoon, so nagbibigay siya ng instructions na go, preach the gospel. Ano ang success ng discipleship ay yung word na I will be with you. We cannot do it on our own. You see? Kaya yung success ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos at ang maraming mga tao ay makapanumbalik sa ating Panginoon ay yung pangako ng Diyos na I will be with you. Yan ang kanyang pangako sa ating lahat. Bago namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa cross, you see, sinabi ni Lord Jesus sa 12 disciples, sabi niya the Spirit will be with you. Sa John 14:15, He said, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Nung bago rin ng ascension ng ating Panginoon, Jesus reminded the disciples that, sabi niya, make disciples of all nations, sabi niya. And then, this would only be possible because the Lord promised, I will be with you. Ba? Yung Matthew 28:19-20, basahin natin ha. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. See, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. See, and teach them to obey everything I have commanded you. So that is the command. And the Lord made a promise, and I will be with you always to the end of age. So dito makikita natin mga kapatid na ang sikreto ng kaganapan ng mga inuutos ng Panginoon sa atin upang tayo po ay makapag-evangelize at makapag-disciple ng maraming tao ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Tayo mismo ay mayroong relasyon, nakikiisa sa ating Panginoon sa mission ni Lord Jesus. Because we as believers and disciples and followers of Christ, Christ's mission is also our mission. Kaya itong Matthew 28:19-20, Jesus tells His disciple how to make disciples. Pansinin niyo yung kanyang sinabi. There are 3-step processes. See? First, sabi niya, go to those who have no exposure to the gospel. Sabi niya ganyan. Diba? Go to all peoples, everywhere. Sabi niya. So secondly, call them into a relationship with Jesus. He said, make them my disciples. At yung ikatlo, importante ito, sabi niya, sabi ng ating Panginoon. Diba? Teach them, turuan niyo sila to obey everything I have commanded you. So, yun ang pamamaraan ng ating Panginoon. So, napakahalaga ng word na obedience, Yan ang nakalagay dun sa ating word for the day na 1 Peter 1:14. Be obedient to God. Now, this is very important method of discipleship. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, mababasa natin sa kanyang ministry, Jesus is always teaching His disciples. Lagi siya nagtuturo, di ba? Napakaganda ng mga pagtuturo. Lalo yung mga parables. Lahat ng kanyang tinuturo is full of wisdom. Kasi napakagandang subaybayan, pag-aralan, at higit sa lahat, ipamuhay natin. See?
Now, there is another important thing about discipleship, and that is to be a disciple and to be able to disciple others, we need to be committed to our teacher. Napaka-importante ng salitang commitment. Kaya nga dito sa sinabi ng ating Panginoon sa John 15:5-8, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit. For you can do nothing without me. Those who do not remain in me are thrown out like a branch and dry up. Such branches are gathered up and thrown into the fire where they are burned. If you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish, and you shall have it. My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. So napakaganda nito mga kapatid. Importante. Ang salitang remain, Sister Remy, ay action word yan. Ibig sabihin may gagawin ka. The word remain means to go on, to abide, to endure, to persist and stay. Kaya napaka-importanting salita ito. When Jesus says, I am the vine, nire-remind niya ang kanyang mga disciple at tayo na rin mga kapatid na he has got us. Ibig sabihin, nabihag na tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kung tayo nabihag na ng ating Panginoon, He will never leave us. He will never move away from us. Ibig sabihin, kapag ginagampanan natin ang ating tungkulin na mapalawak ang kanyang kaharian, nandyan lang siya on our right at naghanda tayong tulungan. He is reminding us that we have work to do. Ibig sabihin, kapartner mo ako sa iyong gawain. Kung wala kang kapartner, kung wala ako sa iyo, hindi mo magagampanan yan. Kaya sabi niya na tutulungan kita. Ayokong mawala ka sa iyong posisyon. Ibig kong ang sinasabi ng Panginoon, kaya ako ang iyong vine, ako ang kapitan mo, at ikaw ay magbubunga. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. So napakahalaga po ng commitment kasi if we really want to be successful in preaching the good news of our salvation, we need to be united to our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, itong kahalagahan ng commitment sa ating teacher, our Lord Jesus Christ, batiin muna natin yung mga may birthday ngayong August 18. Sister Sally Bartolome. Oh, Sister Sally, happy birthday! Happy birthday, Sister Sally. Brenda Tabara, Brother Amy Arieta, Brother Joseph Kaabay, Brother Artemio Borja, Sister Renny De Leon, Sister Janine Hisan, and wedding anniversary. Happy anniversary, Brother Tom and Sister Marita Macquarie. Purihin ang Happy anniversary, Panginoon. kapatid. Okay. Enjoy your special day, mga kapatid. This is your special day, birthday ninyo. So have a nice day, have a wonderful day, and praise the Lord. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Purihin ang Panginoon for those who have a YouTube account, you can visit youtube.com and search at Comfy Media 4713 or Comfy Media. Now just click the subscribe button, watch,
like, and share our videos. Nagawa na po ba ninyo ito mga kapatid? Well, just keep on doing it. Yan po, makikita ninyo. Sa pagpapatuloy ng ating pinag-aaralan, una, ang sabi dito, remain in Christ, no? The importance of commitment to Jesus Christ. Pangalawa, ano ba ang ginamit ng ating Panginoon upang siya ay makapagturo? Jesus disciples his men by teaching parables. Napakarami po niyan. Yan, napakarami. Napakasarap basahin at pag-aralan. So much to learn from those parables. So ang modelo ng pagiging alagad ni Jesus ay umiikot sa pagtuturo sa kanyang mga alagad ng isang aral at pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataong humakbang ng may pananampalataya. So nagtayo siya ng ugnayan sa kanila, pinagsabihan sila at sa huli ang kanyang layunin ay ihanda sila upang magawang disipulo ang iba. Jesus also gave his disciples an opportunity to exercise their faith, kaya dumaan sila sa mga iba't ibang bahagi ng buhay. O kaya nga yung mga experiences natin mga kapatid, they are all part of our learning process. Kasi kung ang Diyos natin ay dumanas din ng hirap, so gayon din tayo mga kapatid ay ititest yung ating pananampalataya, ititest yung ating commitment sa ating Panginoon. We just have to hold on. Kaya sabi nga ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Kapit lang kayo sa akin. You see? Ang pangatlo, of course, to disciple his men, Jesus rebukes them. No, paminsan-minsan nire-rebuke din sila ng ating Panginoon. And of course, rebuking is an incredibly important sa aspect na how Jesus interacted with his disciples. Rebuke someone is to express a strong disapproval or criticisms of something they may have done or said. Jesus did this on several occasions. Kaya naman, napag-alaman din ng mga disipulo na ang pagsasaway ni Kristo ay napakahalaga sa aspeto ng kanilang pakikipag-ugnayan kay Kristo bilang alagad. Ang pagsaway sa isang tao ay ang pagpapahayag ng matinding hindi pagsang-ayon o pagpuna sa isang bagay na maaring magawa maaring nagawa o sinabi nila. Ginawa ito ni Kristo sa mga ilang pagkakataon at naunawaan naman ito ng mga kanyang disipulo. At napakahalaga rin na ang pagsaway ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo ay dahil sa pag-ibig sa kanila. Ang kanyang layunin sa pagsaway sa kanila ay upang matuto at maunawaan ang kanyang mga pagtuturo. Pang-apat, he wanted them to recognize an error of thought process or action na minsan nagbibigay ng it brings them to sin or separation from Him into their lives. Nais niyang makilala nila ang isang nais ng Diyos na makilala nila ang kanilang pagkakamali sa proseso ng pag-iisip o pagkilos na nagdadala ng kasalanan na paghihiwalay sa Kanya sa kanilang buhay. So napaka-importante na kung ma-review ka man o mapagsabihan ka naman, tanggapin mo at idalangin mo sa Diyos na ikaw Lord ang nangungusap sa taong ito upang ako'y pagsabihan o sawayin. And of course, pangliwa, he wanted them to become more like Him and learn to trust Him. He would rebuke them when necessary to make that happen. It was an important para sa kanilang paglago. At ang paglago ay hindi lamang isang bagay na napakadali. Marami kang nadaanan, marami kang sacrifices, subalit nakaalala yan Diyos upang i-guide ka, upang magkaroon ka ng maturity at growth sa iyong spiritual na buhay. Ang pagiging disipulong Kristiyano po ito po ay isang proseso. This is not an overnight thing. You see? Kasi ang isang disciple is under the tutorship of his teacher, and then he continues to study, to learn, and obey. At therefore, dahil sa kanyang commitment, makikita natin dito sa ating relasyon sa ating Panginoon, our commitment to Jesus Christ. Later on, we become Christ-like.
Kasi yan naman ang layunin ng ating Panginoon sa ating pakikipag-isa sa Kanya, na kailangan marating natin yung level ng buhay natin na makita si Kristo sa buhay natin. After all, we are called Christians. Si Kristo ay nasa atin. Kaya mabuti nga pag-aral natin mabuti ano ba ang mga panuntunan ng ating Panginoon at tayo ay sumunod sa Kanya. At ang mga examples natin dito, si Moises, ni-raise up niya si Joshua, si Elijah, sinyepherd niya si Elisha. At nakita rin natin din sa New Testament, si Jesus, yung kanyang mga disciples, at si Paul at si Timothy, yung kanilang relasyon. See? Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kayo ay gagawin kong mga kakaiba. Sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Yung Matthew 4:19. Kasi ang trabaho ng mga taong ito ay paghuhuli ng isda. Pero napalitan nyo ng isang mission, ang pangingisda nila ngayon ay pangingisda para sa mga tao. Now, sa bawat hakbang nila, tuturuan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay magbabahagi ng banal na salita ng Diyos, magbabahagi sila ng kanilang mga experiences, babahagi nila ang kagandahang loob ng ating Panginoon. At yan ay isang napakagandang bahagi ng buhay ng kahit na sino mang tao na naglilingkod sa Diyos. Napakagandang bahagi ng buhay na tayong lahat ay sumasamba, nag-aaral ng salita ng Diyos at higit sa lahat naglilingkod sa Kanya. Bigyan natin ng kaluguran ang puso ng ating Panginoon at mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. After all, the Lord said, I created them to bring me glory. Now, kapag ang isang Christian disciple, you see, ay nag-mature into a spiritual adult, you know, the Holy Spirit brings them through a change of heart. Nagkakaroon tayo ng pagbabago sa puso natin. Kung dati-dati, self-centered. Ngayon, others-centered. Nakikita na natin ngayon yung pangangailangan ng mga ibang tao at nakita natin tulad ng Panginoong Hesukristo, nung kanyang makita ang mga tao, napuno siya ng habag. See? Nakita niya ang malaking pangangailangan. So ngayon, tayo rin, nakikita na rin natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Ikalawa, we now become what? God-centered. Dati-dati, motivation natin, yung ating mga ambitions, yung ating mga heart's desires. Ngayon, ang ating motivation sa buhay natin ay ang layunin ng Panginoon. Makasunod tayo sa ating Panginoon. Ano man ang kanyang mga panuntunan, ay iniisa-isa natin pinag-aaralan lahat yan. At sinisikap natin ayon sa awa at grasya ng Panginoon, masunod natin ang lahat ng ito. Dati-dati, yung ating mga ambitions, yun ang ating palaging tinatalakay sa buhay natin. Pero ngayon, ang motivation natin, mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos. We are now God-centered. At ikatlo, anong change of heart ang nagaganap kapag tayo ay naging tagasunod ng ating Panginoon? We now have the desire to serve God. At tayo po ay manguna pa sa paglilingkod, manguna pa sa mga gawain, manguna pa tayo na yakagin natin ang maraming mga tao, diba? Sabi nga ni Haring David, ako pa nga ang nangunguna pag pupunta kami sa templo at habang kami ay tumutungo sa templo, ako pa nga ang nangunguna doon sa pag-awit ng mga papuri sa ating Panginoon. Yan na ngayon tayo. Gusto natin mauna tayo nang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. At ang puso natin ngayon, gustong-gusto na natin mag-serve sa ating Panginoon. Kaya yan ang nagaganap sa buhay natin kapag tayo po ay naging disciple ng ating Panginoong Hesukristo. So habang sinisimulan ng mga disciples yung kanilang ministry when Jesus called them, you see, nakita nila ngayon ang gawain. Nakita nila ang Panginoong Hesukristo kung paano ito kumilos at paano patakbuhin yung kanyang buhay. Nakita nila na Jesus is really focused on doing the will of God. Jesus is really focused on helping other people, in saving other people. Nandoon palagi ang kanyang puso at ang kanyang kaluluwa na magkaroon ang maraming mga tao ng isang maayos at maginhawang buhay na nakaugnay sa ating Diyos. Yeah. Ang isang tiyak
nakatayangian ng pagiging disipulo ay tinatawag nating yung salitang reproduction and multiplication. Hindi itong reproduction and multiplication ay hindi para magparami ng ating mga sarili. Ating sarili. Kundi mag-reproduce ng buhay na reproduce the life of Christ in the life of others. Sila man ay maging katulad ni Kristo sa isip, sa salita, at sa gawa. At ang ating buhay ay makapagbigay ng honor and glory to the Lord. Kaya nga sinabi na Isaiah sa 43:7, I created them to give me glory. At sinabi rin ni Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica, because we love you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Ibig sabihin, nung maihayag ni Pablo ang kanyang ang salitang ng ating Panginoon, nag-multiply na ito ng mga disipulo na kanyang naturuan. At nakita nga natin na ang sakripisyo ni Pablo ay naging matagumpay sapagkat inonor niya at nabigay ng kalawalatian sa ating Panginoon. So ang isang alagad ng Diyos ay nakataon sa pamumuhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Ang pagiging isang disipulo ay panghabang buhay na proseso. Learning and living to be Christ-like. Ang uri ng kanyang buhay, isang example o isang guide para sa ibang tao. As a Christian disciple, kailangan niya matuto, mamuhay at maipakita that he is committed to Christ. We make disciples as we go, wherever we go, kung saan man tayo mapunta at kung sino man ang ating makilala, kung sino that we may have contact, kailangan na ang buhay natin ay nakikita na binago tayo ng ating Panginoon sapagkat ang isang buhay na nakaugnay sa Diyos ay it is an exciting journey. Mula sa buhay na walang kaalaman sa salita ng Diyos, ngayon punong-puno ka na ng may kaalaman sa Diyos at nakikilala mo ng lubusan na ang buhay na ito ay isang buhay na mahalaga na pinili ng Diyos upang makapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Kaya yung 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang buhay natin bilang mga disciples, followers of our Lord Jesus Christ, there are sometimes meron mga negative situations, meron din mga positive situations, but after all, this is a life worth living. It's an exciting journey pagkat kasama natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Because He promised, He shall be with us. Kaya yung Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So dito tinawag ng Diyos yung kanyang mga disciples, mga kanyang mga tinawag na alagad, na maging saksi, maging witness. Ito yung kanilang mga na-experience, nakasama nila ang ating Panginoon, nang sila ay humahayo, ay sinasabi niya, be my witness, sabihin niyo sa mga tao ang inyong naranasan. Kaya yung 2 Timothy 2:2, tingnan ninyo, napakaganda mga kapatid. Ito yung ating verse. And the things you heard me say in the presence of many witnesses, entrust them to reliable people who will also be qualified to teach others. O yan, ano yan? Discipleship. Yung natutunan natin, bahagi natin sa ibang tao para pag naibahagi na natin sila, sila man ay matuto na rin na magbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. At yung kanilang nabahaginan, maging mga disciples, and then so on, and so on, and so on. So ano mangyari? Matutuwa ang puso ng ating Panginoon. Okay. Pinaalala ni Pablo kay Timoteo na hindi niya magagawa ang lahat ng ito. Nung kanyang binibigyan ng payo si Timoteo, kaya ang sinasabi niya ay, lagi kang manalangin, Timoteo, pagkat ang gawaing ito ay banal. At kailangan natin ang guidance, ang payo, ang karunungan ng ating Panginoon na siya naman na ating
teacher ng ating buhay, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa ating pag-aaral, how do we disciple? Yan, magandang katanungan yan. Dito sinasabi sa atin ni Apostol Pablo ang isang paraan ng pag-aani. Isa na itinalaga ng Diyos at pinarangalan at pinagpala sa lahat ng mga nakaraang taon. May tinatawag tayo, there is a sickle of preaching. Sa 1 Corinthians 1:21. Here, Apostle Paul tells us one of the method na ginagamit upang anihin ang mga pananim. At ginamit din ito ng ating Panginoon, isang metaphor, kung paano tayo mag-aani ng mga kaluluwa sa kanyang kaharian. The method of preaching, the message of salvation. What a powerful sickle na gagamitin natin para tayo makapag-evangelize, pagbigay ng kahalagan sa kanyang mga salita. Ano bang example ng isang sickle? Ang sickle kasi yung karet. Oo. Ang mga farmers, kapag mag-harvest na sila, gumagamit sila ng karet para i-harvest yung kanilang mga tanim. Doon sa mga lumang yun. Yun yung mga lumang pamamaraan. Oo. Ngayon, in relation to our study, yung sickle na sinasabi dito, para tayo makapag-harvest, yung gagamitin nating pang-harvest, salita ng Diyos. The sickle okay. of preaching. Okay. Yun na nga. Kasi, yun ang importante. Yun, kailangan malaman talaga ng maraming tao ang salita ng Diyos eh. Pagkat sabi di ba ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by the word that comes out from the lips of God. So yun ay mahalaga sa buhay natin. So by preaching the gospel, by giving them the word of God, mabubuksan ang kanilang isipan. The truth shall set them free. But then, how can they be saved? Paano sila maliligtas? Kung walang mga manggagawa na siyang lalakad at tutungo sa iba't ibang mga lugar at ibahagi ang magandang balita ng ating Panginoon. So one of the ways to disciple is the sickle of preaching. Oo. Mag-harvest ka, bigay mo sa kanila ang banal na salita ng ating Panginoon. Ito yung ginamit ni San Pedro dito sa mga Gawa 2:41 sa Gawa 5:42. Sa paggamit niya ng sickle of preaching, nagkatipon-tipon ng tao at nag-ani siya ng 3,000 kaluluwa. Oo. Napakaraming pag-aani ang nakamit. Sa Acts 2 yan, Sa sa Acts 2. Ibig sabihin, when you use the sickle of preaching, makapagbibigay ka ng karangalan sa Diyos at ang iyong mga ipinapangaral na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, magmumultiply at magmumultiply ito na hindi mo akalaing gano'n ang mangyayari. So, dahil sa katuwaan ng Panginoon, and the Lord, di ba sabi, and the Lord sent 3,000 people. Nagpadala ang Diyos. Maraming mga tao ang naligtas. Ikalawa, there's a sickle of there is a sickle of prayer. prayer. Oo. Sa ating pag-harvest, mga kapatid, alam nyo, kailangan ang panalangin. Kasi, ang gawain ganito ay banal, kailangan natin ang communication with our Lord. Kailangan nating mag-communicate. We have to connect with God. Lord, anong gagawin ko? Sino ang lalapitan ko? Bigyan niyo po ako ng wisdom. Bigyan niyo ako ng panahon. Paano po ang strategy na gagawain ko? Paano po ang tamang paraan para ma-approach ko ang taong ito? Do all this in prayer. Mahalaga ito, mga kapatid. That's why tinatawag natin to disciple, we must be a prayerful person. There is a sickle of prayer. Then thirdly, there is Dagdag ko, this... Sister Remy, pag ikaw ay nag-aani, hindi ka naman nakatayo at nagaganon, no? Oo. Medyo nakaluhod ka Nakaluhod habang ka. kinakarit mo yung mga Ani. ani, no? Ibig sabihin, pag nakaluhod ka, spiritually, nananalangin ka. Yes, Oo, no? yun nga. Oo. ganun lang At pagkatapos, kapag naani mo na, andyan na yung mga naani mo, yung farmer, hindi naman nakatayo yan nagtatali eh. Binibigkis na niya na yung ani. Pag binibigkis niya, di ba, there are certain times na nakaupo siya o nakaluhod siya, and there are times nakatayo siya. Now, these are all forms of prayer.
Purihin na. Ikatlo, there's a cycle of persuasion. Oo. So, banayad. Banayad. Nating kakausapin yung mga gusto nating i-evangelize. Yung 2 Corinthians 5:10 to 11 to 10. 2 Corinthians 5, 5. no? Yeah, umpisa natin sa 7. 7, okay. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawaing mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Nakita niyo po yung pagkakabasa nito, yung sinabi ni Apostle Paul. Banayad to, nag-i-evangelize siya dito. Sabi niya, nabubuhay kami ayon sa pananampalataya, hindi ayon sa mga nakikita. Kaya malakas yung loob namin. So, he was telling us, he was telling somebody, sinasabi niya sa iba, ito ang aming damdamin, ito ang aming buhay. Napakaganda. Pag pinag-aralan mo, basahin mo mabuti, nag-i-encourage ito ng ibang tao. Very, very humble, very, very gentle yung kanyang pangungusap. Pag ikaw yung kinakausap niya, ay ganito pala ang buhay nila. Bakit kaya gayon ang kanyang line of thinking? Magiging interesado na po yun, mga kapatid. Kasi sa pamamagitan nito, nung sinabi ni San Pablo, mabubuksan ang iyong kaisipan eh. Bakit sila ganun? Doon nakakapag-evangelize ka na. Kaya mahalaga eh. Mahalaga yung the cycle of persuasion. Hindi ho natin yan sinisigawan. You know, nakakatuwa nga ang ating Panginoon. You know, when God wants you to come to Him, see, He will not take you by the collar and say, "Uy, halika nga, umupo ka dito. Gusto kitang iligtas." No, He won't do it that way. But rather, He would do it gently, so loving, so persuasive. Kaya to the point na mahihikayat ka, maiinganyo ka. May kote, kasama ka na sa fellowship. At hindi lang yun, may kasama ka na rin sa iba't ibang mga prayer meetings. So that is what we call the cycle of persuasion. May tatlong ang illustration si Pablo na may hawak ng karit ng panghihikayat. Basahin niyo po mga kapatid dito sa Acts 18:4, Acts 26:28, at sa Acts 28:23. Nandyan makikita natin the gentle art of personal soul winning na ginawa ni San Pablo. Kaya tayo po'y tinawag, mga kapatid, ha? Tayo ay maging tapat sa pagpapalaganap ng binhi ng mabuting balita at yun naman yung ating role. Yun yung ating dapat na gawin. At pangako ng Panginoon, napakaganda. I will be with you till the end of age. Okay, purihin ang Panginoon. O sige. Maraming salamat, Panginoon, sa malayang oras na ibinigay mo sa amin upang kami po ay makapagbahagi ngayong umaga. Truly, you are great and wonderful, O God. O closing prayer. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po ang mga banal na salita na aming pinag-aralan ngayon. Tulungan mo kami na makapagtanim ng mga binhi, anuman condition na may seem unfavorable na nakikita namin. Sinabi mo nga, for what good is it to pray for rain kung wala namang kaming itatanim o walang manggagaling sa kalangitan na tulong. So, tulungan mo kami pag naitanim na namin, mag-multiply ito at mag-produce ng seeds na mag-multiply pa rin. At magtanim kami na, Lord, with urgency and passion in our church. And of course, na magtanim kami para sa kinabukasan ng mga taong naliligaw, kinabukasan ng mga tao na naliligaw pa ngayon. At makapag-produce kami na buhay na walang hanggan at ito hindi masasayang. Makapag-produce kami ng seeds na regardless na kung ano man ang naiisip namin na hindi namin kaya, tatandaan lang namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang tutulong sa amin. So, Lord, your presence in our lives as we preach the gospel is what they will be attracted
they will hold on to the words pamahagi namin sa kanila, at ang tulong mo ay magiging banayad at magiging komportable sa mga lahat na makikinig. Lord, muli Lord, pinasasalamatan ka namin at papalain mo po kaming lahat, bigyan ng kalakasan and bless us with peace, sapagkat ang strength and refuge ay manggagaling sa Diyos naming namumuno sa amin at nagbibigay ng kalakasan. At anuman ang alalahanin ng aking mga kapatid ngayon, Lord, muli, ikaw pa rin ang sasagot sa tangtang panahon ng kanilang pangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa malayang oras na ibinigay mo sa amin. At magtatapos po tayo sa Repeat New Song of the Week, composed by Brother Leo Umilin. Thank you. Thanks, Jesus. Okay. Thank you, Lord. God bless everyone. You gave your life for us. You gave your body for us. You gave your love for us. Before I don't know why. Why would you do that? But ever since I read, ever since I heard the word, I understand it the more. The meaning, the healing of your sacrifice. It is to save us from the perils of our sin. And all I would do now, every day, every time I woke up and open up my eyes, is to say thank you, oh Lord Jesus. And I say thank you, thanks for saving me. All I can say is thank you, Lord, thanks for saving us. For God so loved the world that He gave you to us, and I will believe, I will now believe, and I will say thank you, thanks Jesus, thanks for saving me, and I say thank you, Lord, thanks for saving us. Thank you. Thanks for saving us. Thank you. Thanks for saving us. Thank you. Second Timothy 2